Habang papalapit ang 2025 to 2026 NBA trade deadline, inaasahan ng marami ang mga blockbuster moves. Pero sa halip na excitement, injuries ang naging pangunahing storyline. Ilang superstar na madalas lumabas sa trade rumors ang tinamaan ng seryosong injury at dahil dito, nagbago ang takbo ng usapan sa buong liga. Pero kahit ganito ang sitwasyon, kilala natin ng NBA. Palaging may posibilidad ng bigla ang galaw. Ngayon, tatalakayin natin ang 5 players na pinakamadalas lumabas sa trade rumors nitong nakaraang linggo at kung sino ang may tunay na tsansang matrade at sino ang malamang manatili muna. Una sa ating listahan ay itong si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Nasa sentro ng trade discussion si Giannis Antetokounmpo sa mga nakaraang linggo, lalo na dahil sa patuloy na paghihirap ng Bucks sa standings. Noong January 24, nakaramdam si Giannis ng pop sa kanyang calf at inaasahang mawawala siya ng 4 hanggang 6 na linggo. Sa isang banda, ipinahayag niya na sisikapin niyang bumalik agad upang matulungan ang Bucks na makapasok sa play-in tournament. Pero sa kabilang banda, nagdulot ito ng mas maraming tanong tungkol sa kanyang long-term future sa Milwaukee. Ayon kay Zach Lowe, bumaba ang posibilidad ng isang Giannis trade matapos ang injury. Para sa mga teams na interesado sa kanya, ang pangunahing layunin ay agarang championship contention. Ang pagkuha ng isang superstar na kakagaling lang sa calf injury ay may kasamang malaking risk. Gayunpaman, ayon kay Brian Windhorst, hindi nagbago ang internal approach ng Bucks. Naniniwala pa rin daw ang Milwaukee na maaari silang maging buyers sa deadline kahit limitado ang kanilang trade assets. Lalo na patuloy din na lumalabas ang New York Knicks bilang pinaka-consistent na pangalan sa Giannis rumors. May sapat silang draft picks at young assets na pwedeng i-package. Mayroon ding mga ulat na nag-uugnay sa Portland Trail Blazers sa usapan, bagamat wala pang malinaw na indikasyon ng seryosong negosyasyon. Sa ngayon, hanggat hindi tahasang humihiling si Giannis ng trade, mahirap makita na kusang bibitawan siya ng Bucks. Malaki ang implikasyon nito hindi lamang sa roster kundi sa buong direksyon ng franchise. Pangalawa naman ay itong si LeBron James. Sa papel, hindi dapat kabilang si LeBron James sa trade discussions. May no-trade clause siya at muling nagiging competitive ang Lakers matapos manalo ng 4 sa kanilang huling 5 laro. Pero lumitaw ang kanyang pangalan dahil sa isang ulat mula sa ESPN na nagsiwalat ng tensyon sa loob ng Lakers front office. Ayon sa report, si Jeanie Buss ay nagkaroon umano ng pag-aalinlangan noon sa pagbibigay ng extension kay LeBron at pinag-isipan pa raw ang posibilidad ng trade bago pa man niya makuha ang no-trade clause. Ang ugat ng issue ay ang kontrobersyal na Russell Westbrook trade na hindi nagbunga ng inaasahang resulta. Naglabas ng public apology si Buss at nilinaw na nananatiling mahalaga si LeBron sa organisasyon. Sa mga tanong tungkol sa kanyang future, simple ang naging sagot ni LeBron. Maayos ang kanyang sitwasyon sa Los Angeles at hindi siya naapektuhan ng lumabas na balita. Sa kasalukuyang eskado ng Lakers at sa contractual na proteksyon ni LeBron, napakaliit ng tsansang maganap ang isang trade sa trade deadline. Pero ayon sa ibang NBA insider, kung mapagpasyahan ni LeBron na i-waive niya ang kanyang no-trade clause at mag-request siya ng trade, ang pinakamagandang destinasyon niya ay ang Cleveland Cavaliers. Pangatlo naman ay itong si Jimmy Butler ng Golden State Warriors. Isa sa pinakamabigat na balita nitong linggo ay ang ACL injury ni Jimmy Butler. Sa edad na 36, ang ganitong klasing injury ay may malaking epekto sa long-term outlook ng isang player. Agad na lumabas ang tanong kung gagamitin ba ng Warriors ang kontrata ni Butler bilang trade asset para makakuha ng panibagong star na makakatulong kay Stephen Curry sa kasalukuyang season. Ayon kay Mark Stein, malinaw ang mensahe ng Golden State. Plano nilang panatilihin si Butler at hintayin ang kanyang pagbabalik sa susunod na season. Sinabi rin ni
Draymond Green na hindi minamadali ng Warriors ang ganitong klasing desisyon. Para sa kanila, mahalaga ang stability at ang relasyon sa kanilang mga star players. Si General Manager Mike Dunleavy Jr. ay nagpahayag din ng kumpiyansa na makakabalik si Butler at makakatulong muli sa team. Bagamat hindi imposible ang trade, malinaw na mas pinipili ng Golden State ang long-term continuity kaysa short-term gamble. Ang apat naman ay itong si Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors. Kasama rin sa trade rumor si Jonathan Kuminga, ngunit nagbago ang sitwasyon matapos ang injury. Bago ang injury, limitado ang minutes ni Kuminga at madalas siyang nasa bench. Ngunit nang mawala si Butler, muling nabigyan ng pagkakataon si Kuminga at nagpakita ng solid performance bago rin siya ma-injure. Ayon kay ESPN, mas naging komplikado ngayon ang posibilidad ng kanyang trade dahil biglang naging mahalaga muli ang kanyang papel sa rotation. May mga ulat na tinutikoy ang Miami Heat bilang isang posibleng trade partner kung saan maaaring bumalik si Andrew Wiggins sa Golden State. Isa ring opsyon ang pananatili ni Kuminga hanggang off-season upang mapataas ang kanyang trade value. Gayunpaman, ayon kay Chris Haynes, hindi na maayos ang relasyon ni Kuminga sa coaching staff, partikular kay Steve Kerr. Ito ang maaaring maging deciding factor kung magpapatuloy ang trade talks. Panghuli naman ay itong si Ja Morant ng Memphis Grizzlies. Tahimik ang trade market para kay Ja Morant. Kahit nakabalik siya sa 2 laro at nagpakita ng magandang performance, hindi pa rin ito sapat para mag-init ang interes ng ibang teams. Ilang kupunan ang naiulat na hindi interesado, kabilang ang Bucks, Heat, Raptors at Pelicans. Ayon kay Zach Lowe, wala pang team na malinaw na nagpapakita ng agresibong interest kay Morant. Sa kabila nito, bukas pa rin ang Memphis sa pakikinig ng offers. Ngunit sa kasalukuyan, limitado ang realistic trade destinations para kay Morant. Sa kabuuan, ang 2025 to 2026 NBA trade deadline ay heavily influenced ng injuries at long-term planning ng mga teams. Sa halip na maraming all-in moves, mas nakikita natin ang pagiging maingat ng mga front offices. Gayunpaman, habang papalapit ang deadline, laging may posibilidad ng bigla ang galaw, lalo na kapag may team na magdesisyong i-reset ang direksyon o maghabol ng playoff push. Kung gusto nyo ng mas malalim na NBA analysis at updated trade breakdowns, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-comment ang opinion nyo. Sa tingin nyo, sino ang pinakaposibleng gumalaw bago ang deadline? Paki-comment naman dyan sa ating comment section. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na NBA update.